hindi na siya muling makakalakad. Ang malamig na pahayag ng mga nangungunang doktor sa mundo ay umalingaw-ngaw na tila isang hatol ng kamatayan na nagpalubog sa buong Royal Hospital Dubai sa kawalan ng pag-asa. Si Prinsesa Alia, ang pagmamalaki ng pamilya ng Maharlika, ay biglang naging lumpo. Ito ay pagkatapos lamang ng isang mapaminsalang aksidente nang halos sumuko na ang lahat. Isang dalagang galing sa Pilipinas ang biglang tumayo upang hamunin ang modernong medisina gamit lamang ang kanyang mga kamay at ang minanang sining ng hilot. Idineklara niya na kaya niyang iligtas ang prinsesa, na ikinagalit at ikinatuya ng buong komunidad ng mga dalubhasa. Ngunit nang hipuin niya ang malamig na bukong-bukong na iyon, isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari. Isang himala ang nagsimulang gumulantang sa buong pamilya ng Maharlika ng Dubai at nagpakilig sa mundo. Sa gintong liwanag ng isang hapon ng taglagas sa Paris, nagliliwanag ang internasyonal na racetrack ng kabayo na parang isang kahanga-hangang obra. Ang sunod-sunod na tunog ng mga kuko ng kabayo ay umalingaw-ngaw sa luntiang damuhan na kasama ng hiyawan ng libu-libong manonood. Sa gitna ng maingay na kapaligiran, isang dalaga na nakasuot ng puting riding attire ang namumukod tangi na parang sikat ng araw sa umaga. Iyon si Prinsesa Alia ng United Arab Emirates. Ang pagmamalaki ng pamilya ng Maharlika at ang nag-iisang tagapagmana ng trono. Mula pagkabata, kilala na siya sa kanyang talento at matatag na kalooban. Sa likod ng kabayo, ang prinsesa ay hindi lamang isang simbolo ng Maharlika kundi isa ring mahusay na atleta na hinahangaan ng mundo. Sa kompetisyon ng araw na iyon, inaasahan siyang magwawagi ng gintong medalya. Ngunit minsan nagbabago ang kapalaran. Sa isang iglap lamang nang lumapit ang kabayo sa huling balakid, bigla itong nataranta. Sa isang kisap mata, nawalan ng balanse si Alia. Isang nakakagulat na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nang siya ay mahulog, ang kanyang bukong-bukong ay nasabit sa bakod na bakal. Ang malakas na pagkakabangga ay nagpatigil sa buong estadium. Ang nagniningning ng ngiti ng prinsesa ay biglang naging matinding sakit. Siya ay isinugod sa emerhensiya sa kritikal na kondisyon. Mabilis na kumalat ang masamang balita sa Dubai na ikinagulat ng buong pamilya ng Maharlika. Kinagabihan din, dinala ng Royal Private Jet ang prinsesa pabalik sa Royal Hospital Dubai, ang lugar kung saan matatagpuan ang pinakamodernong kagamitang medikal sa mundo. Doon, ang mga sikat na doktor mula sa England, Amerika, Germany at France ay tinawag para sa sunod-sunod at walang tigil na konsultasyon. Ang pinakamodernong kagamitan ay ginamit mula sa MRI hanggang sa pagsukat ng nerve conduction. Lahat ay nakatuon sa isang manipis na pag-asa, ngunit ang huling konklusyon ay malupit na tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Ang nerve network sa bukong-bukong ay malubhang nasira, halos walang pag-asa ang paggaling. Maaring hindi na muling makalakad si Prinsesa Alia. Tahimik na nakatayo si Haring Rashid sa tabi ng kama ng pasyente. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Mahigpit na hawak ni Reyna Mariam ang kamay ng kanyang anak. Patuloy na umaagos ang luha. Ang nag-iisang tagapagmana ng Maharlika ay ngayoy nakahiga. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit nagpapahiwatig pa rin ng pagmamalaki. Ang buong palasyo ay nabalot ng kalungkutan. Sa labas ng bintana, nagniningning pa rin ang siyudad ng Dubai sa ilaw ng karangyaan. Ngunit sa likod ng maringal na dingding ng Royal Hospital, isang trahedya ang bumabalot. Pagkatapos ng nakakagimbal na aksidente sa Paris, dinala si Prinsesa Alia pabalik sa Royal Hospital Dubai sa kritikal na kondisyon. Sa mga sumunod na araw, ang lugar na ito ay naging sentro ng pag-aalala at pag-asa. Hindi nag-atubili sina Haring Rashid at Reyna Mariam na gawin ang lahat upang iligtas ang kanilang nag-iisang anak na babae. Ang mga nangungunang medikal na eksperto sa mundo ay tinawag. Ang mga doktor mula sa England, Amerika, Germany at France ay sunod-sunod na dumating sa Dubai. Nagdala sila ng pinakamodernong kagamitan. Si Prinsesa Alia ay sumailalim sa serye ng mga pagsusuri, MRI, nerve conduction study, electromyography at masinsinang rehabilitasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming araw ng konsultasyon, hindi pa rin nagbago ang huling konklusyon. Ang sistema ng nerbiyos sa bukong-bukong ay malubhang nasira, halos wala ng pag-asang makalakad muli.
Hindi tanggap ang kapalaran. Nag-utos ang hari na ipagpatuloy ang paghahanap ng pag-asa sa buong mundo. Patuloy na lumilipad ang mga Royal Private Jet. Dinadala ang prinsesa sa London, Berlin at New York. Sa bawat lugar, ang mga pinakasikat na ospital ay nagsasagawa ng pagsusuri at paggamot gamit ang modernong teknolohiya. Ngunit ang lahat ng pagsisikap ay nauwi sa kabiguan. Unti-unting nawala ang pag-asa. Ang masamang balita ay nagpapabigat lalo sa sitwasyon. Nang ipahayag ng kalapit na kaharian ang pagkansela ng kasunduan sa kasal sa prinsesa, ang kasal na minsai itinuturing na simbolo ng isang estratehikong alyansa ay tahimik na nagwakas. Ang desisyon na iyon ay hindi lamang sakit ng isang dalaga, kundi isang malakas na dagok sa karangalan ng Maharlika. Sa Marangyang Hospital Room, mahigpit na hawak ni Reyna Mariam ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Anak ko, kahit anong mangyari, hindi kita susukuan." Bahagyang tumalikod si Prinsesa Alia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at malalim na kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kalungkutan ng pamilya ng Maharlika, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa palasyo. Sa isang nakasarang silid, kung saan ang dilaw na ilaw ay sumasalamin sa mga gintong dingding, ilang matataas na miyembro ng Maharlika ang lihim na nagpupulong. Ang mababang boses ay umalingaw-ngaw. Kung hindi makalakad ang prinsesa, hindi maaaring ipagkatiwala ang trono sa isang lumpo. Isang iba pa, ang dahan-dahang sumunod. Kailangan ng kaharian ng isang malakas na tagapagmana. Ito ang tamang oras upang muling suriin ang karapatan sa pagmana. Nagpalitan ng tingin ang mga mata na may lihim na kalkulasyon. Walang nagsasalita ngunit nauunawaan ng lahat ang kanilang nais. Hindi sila hayagang sumasalungat sa hari, ngunit lihim silang naghahanap ng paraan upang makaimpluwensya. Ang mga mungkahi upang ipagpaliban ang paggamot, ang mga payo na baguhin ang treatment plan, at maging ang mga maling tsismis ay nagsimulang lumabas. Lahat ay naglalayong sirain ang tiwala ng pamilya ng Maharlika, isang lihim na sabuatan ng tahimik na nabuo. Gayunpaman, hindi natinag si Haring Rashid. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng ospital, nakatanaw sa siyudad ng Dubai na nagniningning sa gitna ng disyerto. Ang kanyang boses ay malalim ngunit matatag. "Kahit isang sinag na lang ng pag-asa, hindi ko susukuan ang aking anak." Tahimik na tumango si Reyna Mariam. Sa kanyang mga mata, ang sakit ay halo sa tiwala. Libu-libong kilometro ang layo mula sa Dubai. Sa isang tahimik na sulok ng Pilipinas, isang dalaga ang tahimik na naghahanda ng kanyang bagahe para sa pinakamahalagang paglalakbay sa kanyang buhay. Ang pangalan niya ay Anya, 20 taong gulang, isang natatanging mag-aaral ng isang prestihiyosong unibersidad ng medisina. Sa loob ng maraming taon, si Anya ay laging nangunguna sa klase, nakatanggap ng scholarship dahil sa kanyang sipag at pambihirang determinasyon. Ipinanganak sa isang pamilyang hindi gaanong mayaman, lumaki si Anya sa yakap ng pagmamahal ng kanyang ina at lola. Maagang namatay ang kanyang ama. Ang kanyang ina ay nagsikap upang palakihin siya. Ang sitwasyong iyon ang humubog sa isang dalagang malumanay, ngunit matatag, laging nagnanais na gamutin at tulungan ang mga kapuspalad. Dahil sa kanyang natatanging akademikong pagganap at mabuting pag-uugali, napili si Anya na lumahok sa isang nursing internship program sa Royal Hospital Dubai. Iyon ay isang pagkakataon na pinangarap ng daan-daang estudyante, ngunit iilan lamang ang napipili. Nang matanggap niya ang abiso, nanginig ang kanyang mga kamay sa tuwa. Para kay Anya, hindi lamang ito isang trabaho, kundi isang pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan ng kanyang pag-alis, hinatid siya ng kanyang ina sa Ninoy Aquino International Airport. Ang langit ay asul, ang simoy ng hangin ay banayad na gumagalaw sa mga dahon ng puno. Mahigpit na hawak ng ina ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Anak, alagaan mo ang iyong sarili ng mabuti. Kahit saan ka man magpunta, huwag mong kalimutan na ikaw ay isang Pilipino." Bahagyang tumango si Anya, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Sa sandaling iyon, naaalala niya ang kanyang lola na malalim na nakaimpluwensya sa kanyang buhay. Ang kanyang lola ay dating isang sikat na manghihilot sa isang baybaying lugar sa Cavite, Pilipinas. Ang kanyang mga kamay ay nakapagligtas ng maraming mahihirap na tao sa panahon ng digmaan.
Mula pagkabata, madalas na nakaupo si Anya sa tabi niya. Masidhing pinapanood ang kanyang lola na magmasahe at maghilot upang gamutin ang mga sakit. Ang mga payat na daliri ng kanyang lola ay tila may dalang mahiwagang kapangyarihan. Bago siya pumanaw, mahigpit na hinawakan ng lola ang kanyang kamay at nagpayo. Anya, sa katawan ng tao ay laging mayroong daloy ng enerhiya ng buhay. Kung alam mong buksan ito, gagaling ang sakit. Darating ang isang araw na makikilala mo ang isang napakaringal na tao na mangangailangan ng iyong mga kamay. Sa panahong iyon, huwag kang matakot, maniwala ka sa iyong sarili. Ang payo na iyon ay malalim na nakaukit sa puso ni Anya na naging ilaw na gumagabay sa kanyang landas. Iilan lamang ang nakakaalam na sa mga tao ng digmaan, minsan ay nilunasan ng lola ni Anya ang isang malubhang na sugatang lalaki mula sa Middle East. Umalis siya sa Pilipinas na may malalim na pasasalamat, ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nanatiling isang misteryo. Ang kuwentong iyon ay unti-unting lumubog sa alaala bilang isang piraso ng kapalaran na hindi pa nahahayag. Pagkatapos ng 15 oras na mahabang flight, dumating si Anya sa Dubai International Airport. Ang tuyong init ng disyerto ay bumati sa kanya, nagbibigay ng pakiramdam na kakaiba at nakakagulat. Sa kanyang harapan ay ang mga nagtataasang gusali na nagniningning sa ilaw ng araw, ang malalawak na kalsada at ang mga mamahaling sasakyan na sunod-sunod sa malawak na boulevard. Mahinang bumulong si Anya, "Ito ba ang Dubai? Ibang-iba sa aking bayan." Nang huminto ang sasakyan sa tarangkahan ng Royal Hospital, hindi siya napigilang mamangha. Ang gusali ay maringal at kahanga-hanga, parang isang palasyo. Ang makintab na sahig na marmol, ang nagniningning na mga crystal chandelier, lahat ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at karangyaan. Isang head nurse ang lumapit, tiningnan siya ng seryoso. "Ikaw si Anya, ang nursing assistant mula sa Pilipinas?" "Opo, ma'am." Magalang na yumuko si Anya. "Ito ay hindi ordinaryong ospital. Dito nagsisilbi para sa pamilya ng Maharlika. Mag-ingat ka sa iyong trabaho at huwag kang magkamali." "Nauunawaan ko po," sagot ni Anya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa kaba. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Hindi niya alam na dito, sa marangyang lugar na ito, naghihintay ang kapalaran, isang pagtatagpo na magbabago sa kanyang buhay, sa buhay ng isang prinsesa at maging sa buong pamilya ng Maharlika. Ang mga payo ng kanyang lola noon ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Darating ang isang araw na makikilala mo ang isang napakaringal na tao na mangangailangan ng iyong mga kamay. Bahagyang huminga ng malalim si Anya at pumasok sa malaking pinto ng Royal Hospital Dubai. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang gulong ng kapalaran. Ang mga unang araw sa Royal Hospital Dubai ay lumipas ng puno ng kaba at pagtataka. Laging nag-iingat si Anya sa bawat hakbang, sa bawat kilos. Lahat ng bagay dito ay marangya at mahigpit. Mula sa mga makintab na pasilyong marmol hanggang sa nagniningning na mga crystal chandelier na nakasabit sa matataas na kisame, para sa kanya, hindi lamang ito isang ospital, kundi parang isang maringal na palasyo sa gitna ng disyerto. Bagamat marami pa siyang alalahanin, laging nagsisikap si Anya na gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Nagtatrabaho siya ng masipag, mapagpakumbaba, at buong puso tulad ng kanyang pinag-aralan. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang isipan, laging may pakiramdam siyang mayroong isang espesyal na naghihintay sa hinaharap, tila lihim na ginagabayan siya ng kapalaran. Isang umaga, habang ang dilaw na sinag ng araw ay dumadaan sa malalaking bintana, mabilis na pumasok ang head nurse sa office. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit nagmamadali. "Anya, sumama ka sa akin kaagad." Lumakas ang tibok ng puso ni Anya. Ang kalagayan ng prinsesa ay lumalala. "Prinsesa?" Ang taong nabanggit niya sa mga nakaraang araw, walang pag-aalinlangan. "Opo, susunod po ako," yumuko si Anya. Nang bumukas ang pinto ng Royal Patient Room, hindi siya napigilang mamangha. Sa kanyang harapan ay isang malawak na silid, nilagyan ng pinakamodernong kagamitang medikal sa mundo. Sa paligid ng kama ng pasyente ay ang mga sikat na doktor mula sa iba't ibang bansa. Bawat isa ay may mukhang balisa.
Sa kama ay isang dalaga na may magandang mukha ngunit maputla. Iyon si Prinsesa Alia. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng bahagya, ang kanyang hininga ay mahina. Kahit na nagdurusa sa sakit ng katawan, ang kanyang maringal na hitsura ay nakikita pa rin sa bawat bahagi ng kanyang mukha. Ang sakit ay bumabalik, sabi ng isang doktor na may mabigat na tono. Dagdagan ang dosis ng pain reliever. Sagot ng isa. Tahimik na nakatayo si Anya sa sulok ng silid at pinagmamasdan ang lahat. Nang huminto ang kanyang tingin sa kaliwang paa ng prinsesa, biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ang paa ay maputla at malamig, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may naramdaman siyang kakaiba. Ang mga salita ng kanyang lola ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, sa katawan ng tao, ay laging mayroong daloy ng enerhiya ng buhay kapag naharangan ang mga ito, magkakasakit. Kung bubuksan ng tama, mabubuhay muli ang buhay. Bahagyang huminga ng malalim si Anya, bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Sa kanyang harapan ay ang mga pinakamagaling na doktor sa mundo. Siya ay isa lamang batang nursing assistant mula sa Pilipinas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala pa rin siya sa mga itinuro ng kanyang lola. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. "Sino ka?" Nagulat si Anya. Isang lalaking may uban na may matalim na tingin ang nakatingin sa kanya. Iyon si Professor Edward Collins, isang sikat na neurosurgeon mula sa England. "Ako po si Anya, isang nursing assistant mula sa Pilipinas." Sagot niya, magalang na yumuko. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. "Ito ay lugar ng paggamot para sa pamilya ng Maharlika, hindi internship room. Manatili ka riyan at huwag mo kaming guluhin." Ang mga salitang iyon ay nagpapula sa pisngi ni Anya. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Nauunawaan niya na napakabata pa niya at wala pa siyang mapatunayan. Mula sa kama ng pasyente, bahagyang iminulat ng prinsesa ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay mahina. "Ama, ang aking paa, wala akong nararamdaman." Mahigpit na hawak ni Haring Rashid ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay malalim ngunit puno ng sakit. "Anak ko, maging matatag ka. Gagawin ko ang lahat para iligtas ka." Nakita ang eksenang iyon, kumirot ang puso ni Anya. Isang dalaga na mas matanda lamang sa kanya ng ilang taon ay kinakailangan harapin ang matinding kapuspalaran. Walang kamalay-malay na huminto ang kanyang tingin sa bukong-bukong ng prinsesa. Isang matinding kuryosidad ang umusbong sa kanya. Naniniwala siya na hindi pa tuluyang patay ang mga nerve, ngunit mayroon ba siyang sapat na tapang upang sabihin ito? Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Anya. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, ang paniniwala sa mga salita ng kanyang lola ay patuloy na nagniningas. Darating ang isang araw na makikilala mo ang isang napakaringal na tao na mangangailangan ng iyong mga kamay. Sa panahong iyon, huwag kang matakot. Bahagyang yumuko si Anya, sinasabi sa sarili, "Lola, ito ba ang taong iyon?" Sa labas ng bintana, nagniningning ang sikat ng araw sa disyerto. Sa loob ng royal room, unti-unting nabubunyag ang kapalaran. Ang larawan ng dalagang nakahiga sa kama ng pasyente, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay hindi mapakali ang puso ni Anya. Buong gabing hindi siya nakatulog. Sa tahimik na silid ng hospital dormitory, patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang payo ng kanyang lola. Darating ang isang araw na makikilala mo ang isang napakaringal na tao na mangangailangan ng iyong mga kamay. Sa panahong iyon, huwag kang matakot. Mahigpit na pinisil ni Anya ang kanyang dalawang kamay. Nanginig ang mga ito sa pag-aalala, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang tahimik na paniniwala ang unti-unting lumago. Nauunawaan niya na kung palalagpasin niya ang pagkakataong ito, marahil ay pagsisihan niya ito sa buong buhay niya. Kinabukasan ng umaga, habang ang sikat ng araw sa disyerto ay bumuhos sa bintana, pinagsama-sama ni Anya ang lahat ng kanyang tapang at pumasok sa silid ng prinsesa. Sa loob, nakatayo sa paligid ng kama ng pasyente, sina Haring Rashid, Reyna Mariam, at ang mga nangungunang doktor sa mundo. Balisa ang kapaligiran sa silid. Magalang na yumuko si Anya, "Mahal na hari. Ipahintulot po ninyo na may sabihin ako." Lahat ng mata ay agad na napako sa kanya. Kumunot ang noo ni Professor Edward Collins, ang kanyang boses ay malamig,
Ano ang masasabi ng isang nursing assistant sa konsultasyong ito? Bagamat mabilis ang tibok ng kanyang puso, pinilit ni Anya na manatiling kalmado. Hindi po ako doktor, ngunit natutunan ko po ang isang tradisyonal na pamamaraan ng pagmasahe at hilot na ipinasa sa akin ng aking lola. Naniniwala po ako na ang mga nerve ng prinsesa ay hindi patuluyang nawawalan ng kakayahang gumaling. Pakiusap po, bigyan po ninyo ako ng pagkakataon na suriin. Nagkagulo ang silid. Ilang doktor ang tumawa, nang may pangungutya. Nakakatawa talaga, sabi ni Professor Collins. Hindi na kaya ng modernong medisina, akala mo ba kaya ng iyong mga kamay ang hindi kayang gawin ng agham? Yumuko si Anya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig ngunit matatag. Humihingi lamang po ako ng isang pagkakataon. Kung hindi po ito epektibo, ako po ang mananagot. Tinitigan ng matagal ni Haring Rashid si Anya. Sa kanyang mga mata ay nagdududa na may halo ng manipis na pag-asa. Sa huli, sinabi niya ng may mababang boses, "Sige, pinapayagan kitang subukan, ngunit sa ilalim ng pagsubaybay ng mga doktor." Malalim na yumuko si Anya. "Opo, susundin ko po." Mabilis na inihanda ang maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Naging tahimik ang silid. Maingat na hinugasan ni Anya ang kanyang mga kamay, huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili. Nanginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay naging matatag. Dahan-dahan niyang sinabi sa prinsesa, "Mahal na prinsesa, hahawakan ko po ang inyong paa. Kung makaramdam po kayo ng sakit, pakiusap po, sabihin ninyo sa akin." Bahagyang tumango si Prinsesa Alia. Inilagay ni Anya ang kanyang kamay sa malamig na bukong-bukong ng prinsesa. Ang maputla na balat na parang yelo ay nagtulak sa kanya upang mas maging focused. Pinikit niya ang kanyang mga mata, naaalala ang bawat payo ng kanyang lola. Bawat acupressure point ay lumitaw ng malinaw sa kanyang isipan. Nagsimula siyang maghilot sa Tai Chi point, pagkatapos ay sa Kunlun, Jishi at Zusanli. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, tumpak at puno ng pag-iingat. Bawat pagdiin, binabantayan niya ang ekspresyon ng prinsesa. Ilang minuto ang lumipas sa tensyon, lahat ay pigil hininga na nagmamasid. Bigla, mahinang nagsalita ang prinsesa. "May nararamdaman akong init." Natigilan si Reyna Mariam. "Ano ang sinasabi mo?" "Alia, may nararamdaman akong init sa aking paa," bulong ng prinsesa. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa buong silid. Nagkatinginan ang mga doktor na may pagdududa. Agad na nagsalita si Professor Collins. Reaksyon lamang iyan ng katawan pagkatapos ng masahe, walang nakakagulat. Gayunpaman, maingat na nagmamasid si Haring Rashid. Napansin niya ang maliit ngunit malinaw na pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Dahan-dahang binawi ni Anya ang kanyang kamay. Ang kanyang noo ay may butil-butil na pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pag-asa. Ito pa lamang ang simula. Dahan-dahan niyang sinabi, "Ang mga nerve ng prinsesa ay hindi pa patay. Nahaharangan lamang sila." Ngumiti ng bahagya si Professor Collins. "Walang batayan sa siyensya ang mga sinasabi mo." Ngunit sa pagkakataong ito, nagsalita si Haring Rashid. Ang kanyang boses ay malalim at matatag. "Nakita ko ang pag-asa sa mata ng aking anak." Humarap siya kay Anya. "Dalagang ito, maaari mo bang ipagpatuloy ang paggamot?" Yumuko si Anya. Ang kanyang boses ay taos puso. "Mahal na hari, ipinapangako ko po ang lahat ng aking kakayahan." Pagkatapos ng maikling pag-iisip, ipinahayag ng hari, "Binibigyan kita ng 7 araw. Kung sa panahong iyon ay may pagbabago, ipagpapatuloy mo ang paggamot sa prinsesa." Hinawakan ni Reyna Mariam ang kamay ni Anya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Pakiusap, iligtas mo ang aking anak." Bahagyang tumango si Anya. Bagamat nanginig pa rin ang kanyang puso sa pressure, hindi pa siya nakaramdam ng ganito katibay na tiwala. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, tila naririnig niya ang malumanay na boses ng kanyang lola, "Manalig ka sa iyong mga kamay." Mula sa sandaling iyon, formal na nagsimula ang mahiwagang paglalakbay. Isang dalaga mula sa Pilipinas na may pananampalataya at karunungan ng mga ninuno ang humarap sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Pagkatapos ng unang araw ng paggamot, isang manipis na pag-asa ang sumilay sa puso ng pamilya ng Maharlika.
Kahit na nararamdaman pa lamang ni Prinsesa Alia ang bahagyang init sa kanyang paa, ang resulta na iyon ay sapat na upang galawin ang hari at reyna. Kaya naman, nagpa siya ang hari na bigyan si Anya ng 7 araw na pagkakataon. Iyon ay hindi lamang isang pangako kundi isang pananampalataya na inilagay sa karunungan at tradisyonal na medisina ng silangan. Kinabukasan ng 2 araw, ang malumanay na sikat ng araw sa disyerto ay dumadaan sa malaking bintana ng Royal Hospital Dubai. Pumasok si Anya sa silid ng pasyente na may pakiramdam na sabay na kaba at determinasyon. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay sapagkat nauunawaan niya na kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng mahalagang pagkakataong ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang payo ng kanyang lola ay patuloy na umalingaw-ngaw na parang isang hindi nakikitang pinagmulan ng lakas. Tahimik siyang naghanda ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya at pagkatapos ay sinimulan ang treatment session. Ang bawat kilos ng hilot ay isinasagawa ng maingat, tumpak at puno ng konsentrasyon. Patuloy na binubuksan ni Anya ang mga acupressure point mula sa bukong-bukong hanggang sa tuhod, umaasang gisingin ang daloy ng enerhiya ng buhay na nahaharangan. Naging tensyonado ang silid. Ang mga sikat na doktor mula sa England, Amerika, Germany at France ay nakatayo at nagmamasid na may pagdududa. Sinusundan nila ang bawat galaw niya na parang naghihintay ng pagkakamali upang tuluyang pabulaanan ang tradisyonal na pamamaraan na iyon. Nang matapos ang sesyon ng paggamot ng walang malinaw na pagbabago, nagsimulang umalingaw-ngaw muli ang mga pamimintas. May ilang nagsabing ito ay pag-aaksaya lamang ng oras. Ang iba ay itinuring ang hilot bilang pamahiin. Ang mga tingin ng paghamak ay nagdulot ng matinding presyon kay Anya. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Nauunawaan niya na ang paglalakbay sa paggaling ay hindi maaaring madalian tulad ng binhi na nangangailangan ng oras upang tumubo. Samantala, sa likod ng marangyang kurtina ng pamilya ng Maharlika, nagsimulang lumabas ang mga lihim na sabwatan. Ayaw ng ilang miyembro ng Maharlika na gumaling ang prinsesa sapagkat makakaapekto ito sa karapatan sa pagmana. Lihim nilang pinipindot ang Medical Council, naghahanap ng paraan upang ipagpaliban at hadlangan ang paggamot. Gayunpaman, sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan, nag-utos ang hari na bigyan ng lubos na proteksyon si Anya, tinitiyak na ipagpatuloy niya ang kanyang tungkulin. Sa pagpasok ng 3 araw, lalong naging tensyonado ang kapaligiran sa silid ng pasyente. Ang panahon ng pagsubok ay lumilipas sa bawat oras at lahat ay naghihintay ng isang malinaw na senyales. Huminga ng malalim si Anya, bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata upang panatilihing tahimik ang kanyang isip. Itinuon niya ang buong diwa sa kanyang mga kamay, patuloy na naghilot ayon sa pagkakasunod-sunod na itinuro ng kanyang lola. Nang idiin ang kanyang daliri sa Tai Chi Point, isang bahagyang panginginig ang kumalat. Patuloy siyang lumipat sa Kunlun, Jieshi at Zusanli Points, unti-unting binubuksan ang daloy ng enerhiya ng buhay na nahaharangan. May butil-butil na pawis sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagniningas sa matinding pananampalataya. Bigla, isang mahiwagang sandali ang nangyari. Bahagyang gumalaw ang hinlalaki ng paa ni Prinsesa Alia. Bagamat napakabagal, sapat na ito upang ikagulat ang lahat. Nagulat ang mga doktor, hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanilang harapan. Ang ilan ay agad na sinuri ang mga kagamitan, samantalang ang iba ay matinding nagtatalo tungkol sa siyentipikong batayan ng phenomenon na ito. Kumalat ang pagdududa, pagkagulat, at pagkabigla sa buong silid. Para sa reyna, iyon ay isang himala. Para sa hari, iyon ang unang sinag ng pag-asa sa paglalakbay upang maibalik ang kinabukasan ng kanyang anak. At para kay Anya, iyon ay patunay ng karunungan ng mga ninuno na iniwan ng kanyang lola. Nagsimulang sumibol ang pananampalataya. Mula sa sandaling iyon, wala nang naglakas loob na hamakin ang dalaga mula sa Pilipinas. Bagamat marami pa ring pagdududa at hamon sa hinaharap, nabuhayan ng pag-asa sa gitna ng disyerto. Pagkatapos ng 3 araw, nang bahagyang gumalaw ang hinlalaki ng paa ni Prinsesa Alia, malinaw na nagbago ang kapaligiran sa Royal Hospital Dubai. Mula sa pagdududa at pangungutya, marami ang nagsimulang tumingin kay Anya ng may ibang mata.
Ang maliit na himala na iyon ay parang isang kislap ng liwanag sa malawak na disyerto, nagdadala ng pag-asa para sa buong pamilya ng Maharlika. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabago ng prinsesa sa buong palasyo. Hindi maitago ni Haring Rashid ang kanyang pagkaantig. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw ng kawalan ng pag-asa, ngumiti siya. Tahimik na nagdasal si Reyna Mariam, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa dalaga mula sa Pilipinas. Gayunpaman, ang paglalakbay sa hinaharap ay puno pa rin ng hamon. Ilang Western na doktor ang nagsimulang magbago ng kanilang saloobin, ngunit nanatili pa ring maingat. Sinusundan nila ang bawat pag-unlad ng may espesyal na interes. Patuloy ang mga konsultasyon at sa unang pagkakataon, ang tradisyonal na pamamaraan ng hilot ay seryosong pinag-usapan. Samantala, nanatiling mapagpakumbaba si Anya. Nauunawaan niya na ang unang tagumpay ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay. Araw-araw, maingat siyang naghahanda, naghuhugas ng kanyang mga kamay ng maligamgam na tubig at pinapanatiling tahimik ang kanyang isip bago simulan ang paggamot. Bawat kilos ng hilot ay isinasagawa ng tumpak at dahan-dahan na parang nakikinig siya sa pulso ng buhay. Pagdating ng ika-4 na araw, mas malinaw nang nakaramdam ang prinsesa sa kanyang paa. Kumalat ang init mula sa bukong-bukong hanggang sa mga daliri ng paa. Iyon ay senyales na unti-unting nabubuksan ang daloy ng enerhiya ng buhay. Itinala ng mga doktor ang pag-unlad na ito ng may pagkagulat habang ang reyna ay lumuha sa tuwa. Lumipas ang ika-5 araw sa patuloy na paglaki ng pag-asa. Hindi lamang nararamdaman ng prinsesa ang init kundi nakakagalaw na rin ng bahagya ang kanyang mga daliri ng paa. Bagamat mahina pa ang galaw, iyon ay isang pag-unlad na itinuturing ng modernong medisina na imposible. Nanatiling matiyaga at maingat si Anya, hindi hinahayaang ang tiwala sa sarili ay maging pabaya. Kasabay ng mga pag-unlad na iyon, patuloy na lihim na nagaganap ang sabuatan sa pamilya ng Maharlika. Ang ilang miyembro ay nag-aalala na kung gagaling ang prinsesa, hindi na mababago ang posisyon ng tagapagmana. Naghanap sila ng paraan upang pindutin ang Medical Council upang suspindihin ang pamamaraan ng paggamot. Gayunpaman, nag-utos si Haring Rashid na bigyan ng lubos na proteksyon si Anya, tinatapos ang lahat ng panghihimasok. Ang kanyang pagiging mapagpasya ay nagpatibay sa pananampalataya ng lahat. Mula noon, wala nang naglakas loob na hayagang sumalungat. Unti-unting nawala ang mga pangungutya. Sa halip ay respeto at pagiging kuryoso. Pagdating ng ika-6 na araw, malinaw nang nararamdaman ng prinsesa ang paggalaw sa kanyang paa. Unti-unting bumalik ang nagniningning na ngiti sa kanyang mukha. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napalitan ng pag-asa at determinasyon na mabuhay. Hindi lamang pinagaling ni Anya ang pisikal na kalagayan, kundi nagbigay rin ng pag-asa sa kaluluwa ng prinsesa. Bawat sesyon ng paggamot ay naging mga sandali rin ng taos-pusong pagbabahagi. Sa pamamagitan nito, unti-unting nalampasan ng prinsesa ang kanyang inferiority complex dahil sa nakanselang kasunduan sa kasal at ang takot na mawala ang kanyang kinabukasan. Ang pagkakaibigan ng dalawang dalaga ay unti-unting lumago, pinagbubuklod ng kabaitan at pag-unawa. Pagdating ng ika-7 araw, ang buong pamilya ng Maharlika ay kinabahan na naghihintay sa huling resulta ng pagsubok. Ang kapaligiran sa silid ng pasyente ay seryoso at puno ng pag-asa. Ang mga doktor, ang hari at ang reyna ay naroroon lahat. Maingat na sinubaybayan ang bawat galaw ni Anya. Nang matapos ang treatment session, malinaw na nararamdaman ng prinsesa ang pagbabalik ng buhay sa kanyang mga paa. Bagamat hindi pa siya makatayo, ang pakiramdam at kakayahang gumalaw ay malaki na ang ipinagbuti. Iyon ay isang hindi maikakaila na patunay ng bisa ng tradisyonal na pamamaraan ng hilot. Ang pananampalataya ay pinatunayan. Formal na ipinahayag ni Haring Rashid na ipagpapatuloy ang pagtatalaga ng paggamot kay Anya. Nagsimula na ring tingnan ng mga Western na doktor ang tradisyonal na medisina ng may respeto. Ang pangalan ng dalaga mula sa Pilipinas ay unti-unting kumalat sa internasyonal na komunidad ng medisina. Sa sandaling iyon, tahimik na tumingala si Anya sa kalangitan ng Dubai sa pamamagitan ng bintana. Nagniningas ang sikat ng araw sa disyerto na parang pagpapala ng kapalaran. Bahagya siyang ngumiti.
Lihim na nagpapasalamat sa kanyang mahal na lola na nagpasa sa kanya ng walang katumbas na karunungan. Pagkatapos ng 7 araw na pagsubok, nagkaroon ng mahiwagang pagbabago ang mga paa ni Prinsesa Alia. Gayunpaman, ang bumabagabag kay Anya ay hindi lamang ang pisikal na kalagayan ng prinsesa kundi pati na rin ang malalim na sakit sa kanyang kaluluwa. Sa likod ng kanyang maringal at marangyang anyo, ang prinsesa ay nalulunod pa rin sa mga sugat ng damdamin na hindi pa naghihilom. Ang mga sesyon ng paggamot ay hindi na lamang isang paglalakbay sa pagpapagaling ng katawan kundi naging mga sandali ng pagbabahagi at pag-unawa. Sa tahimik na silid ng Royal Patient Room, ang malumanay na sikat ng araw ay dumadaan sa bintana, nagpapaliwanag sa magandang mukha ng prinsesa. Dahan-dahang naghilot si Anya. Bawat galaw ay mabagal at tumpak, na parang nagpapasa ng init ng ginhawa. Unti-unting nagbukas ang loob ni Prinsesa Alia. Ang unang sakit na kinaharap niya ay ang nakanselang kasunduan sa kasal. Ang kasal na minsay itinuturing na simbolo ng kapayapaan at alyansa sa pagitan ng dalawang bansa, ngunit nagkawatak-watak pagkatapos lamang ng isang aksidente. Iyon ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na siya ay walang silbi at inabandona. Sa bawat paggunita, lumalungkot ang mga mata ng prinsesa. Siya ay dating pagmamalaki ng pamilya ng Maharlika, isang mahusay at matapang na mangangabayo. Ngunit sa isang iglap ng kapalaran, lahat ay gumuho. Ang takot ay naging pabigat na nagdulot sa kanya ng unti-unting pagkawala ng tiwala sa sarili. Tahimik na nakinig si Anya, nang may katapatan at malumanay. Hinikayat niya ang prinsesa na tingnan ang sarili ng may habag. Ikinuwento niya ang buhay ng kanyang lola, isang manghihilot na nakapagligtas ng maraming tao sa panahon ng digmaan nang hindi naghahangad ng kapurihan. Ang kabaitan at pananampalataya ang nagtulak sa kanya na malampasan ang mga mahirap na taon. Ang mga simpleng kwento na iyon ay umantig sa puso ng prinsesa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng aksidente, nakaramdam siya ng kapayapaan na unti-unting pumasok sa kanyang kaluluwa. Nauunawaan niya na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa titulo o kalusugan, kundi sa tapang at kagustuhang bumangon. Ang pagkakaibigan ng dalawang dalaga ay unti-unting sumibol. Ang isa ay isang prinsesa ng disyerto. Ang isa ay isang simpleng dalaga mula sa Pilipinas. Bagamat magkaiba ang kanilang kalagayan at kultura, nakahanap sila ng pagkakapareho sa kanilang mga puso. Ang mga magagaan na pag-uusap ay nagpawala ng agwat, nagbibigay ng init at tiwala kasabay ng paggaling ng kanyang mga paa. Unti-unting bumalik ang ngiti sa mukha ni Alia. Nagsimula siyang mag-ehersisyo para sa rehabilitasyon ng may pag-asa. Bawat maliit na galaw ay itinuturing na isang tagumpay. Mula sa mga hakbang na tila imposible, unti-unti niyang nabalik ang pag-asa at kinabukasan. Naantig si Reyna Mariam nang masaksihan ang pagbabago ng kanyang anak. Napagtanto niya na si Anya ay hindi lamang isang manggagamot kundi isang nagbigay ng pag-asa. Nagbigay rin si Haring Rashid sa kanya ng malalim na paggalang, itinuring siyang benefactor ng pamilya ng Maharlika. Sa gitna ng marangyang Dubai, ang pagmamalasakit sa kapwa ay lumampas sa lahat ng hangganan ng bansa at kultura. Ang karunungan ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas ay hindi lamang nagpapagaling ng katawan, kundi nagpapaginhawa rin ng mga sugat ng damdamin na tila hindi na kayang hilumin. Isang hapon, habang nilulubog ng sunset ang kalangitan ng disyerto sa ginto, tahimik na nakatanaw si Prinsesa Alia sa malayo. Sa kanyang mga mata ay wala na ang kawalan ng pag-asa, kundi pag-asa at pagnanais na mabuhay. Nakatayo sa tabi niya si Anya, mahinang ngumiti. Nauunawaan niya na ang paglalakbay sa pagpapagaling ay pumasok na sa isang bagong yugto. Hindi lamang iyon ang himala ng mga kamay, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng kabaitan at pananampalataya sa malayong lugar. Tila ang kaluluwa ng kanyang lola ay nagmamasid, ngumingiti ng may kasiyahan. Ang binhi ng kabutihan na itinanim niya noon ay ngayoy namumulaklak sa isang banyagang lupain. Sa mga sumunod na araw sa Royal Hospital Dubai ay lumipas sa isang kapaligiran na puno ng pag-asa. Ang paggaling ni Prinsesa Alia ay hindi lamang kagalakan ng pamilya ng Maharlika kundi isang bagay din na ikinagulat ng komunidad ng medisina.
Ang bawat maliit na pagunlad ay itinatalaga ng may pagpapahalaga at ang pangalan ni Anya ay unti-unting nababanggit ng may paggalang. Gayunpaman, ang kapalaran ay mayroon pa ring malalim na lihim na nakatago, naghihintay ng tamang oras upang mahayag. Isang umaga, habang naghahanda si Anya para sa kanyang pang-araw-araw na sesyon ng paggamot, isang matandang lalaki ang pumasok sa silid. Nakasuot siya ng tradisyonal na kasuotang Middle Eastern. Ang kanyang anyo ay maringal, ngunit ang kanyang mga mata ay banayad. Iyon si Mr. Hassan, ang matagal ng bodyguard ng pamilya ng Maharlika na nagsilbi sa hari sa loob ng maraming dekada. Tahimik siyang nakatayo at pinagmamasdan si Anya na nagsasagawa ng mga hilot na pamamaraan. Huminto ang kanyang tingin sa mga kamay ng dalaga, puno ng pagkagulat. Ang mga tumpak at bihasang galaw na iyon ay biglang nagpabalik sa kanyang matagal ng alaala. Pagkatapos ng sesyon ng paggamot, dahan-dahan siyang lumapit. Dalagang ito, kanino mo natutunan ang pamamaraan na ito? Magalang na yumuko si Anya. Sa aking lola po, Ginoo, siya po ay isang manghihilot sa Pilipinas. Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang mga mata ni Mr. Hassan. Nanatili siyang tahimik sandali at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita, ang kanyang boses ay malalim at puno ng damdamin. Maraming taon na ang nakalipas, sa panahon ng digmaan, ako ay malubhang nasugatan habang nagtatrabaho sa Pilipinas. Noon, isang manghihilot ang nagligtas sa aking buhay gamit ang pamamaraan ng masahe at hilot. Kung wala siya, hindi ako nakabalik sa aking bayan. Nagulat si Anya. Mabilis na tumibok ang kanyang puso nang marinig ang mga salitang iyon. Naaalala niyo po ba ang pangalan niya, Ginoo? Bahagyang tumango si Mr. Hassan. Hinding-hindi ko makakalimutan. Ang pangalan niya ay Manghihilot Corazon Cora de la Cruz. Nang marinig iyon, bahagyang lumuha ang mga mata ni Anya. Iyon ang pangalan ng kanyang lola. Isang banal na damdamin ang bumaha sa kanyang puso na hindi siya makapagsalita. Siya po ang aking lola. Bulong niya ng may damdamin. Natigilan si Mr. Hassan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa tuwa na may halo ng paggalang. Kaya pala apo ka niya. Hindi ko inakala na ang kapalaran ang magdadala sa atin upang magkita dito. Noon, iniligtas niya ang aking buhay. Ngayon, ikaw naman ang nagligtas sa prinsesa ng aming bansa. Isa ng mahiwagang koneksyon. Mabilis na kumalat ang kuwento sa hari at reyna. Nang marinig nila, hindi sila napigilang maantig. Nag-isip ng malalim si Haring Rashid at pagkatapos ay nagsalita ng may pasasalamat. Hindi lamang ito nagkataon, ito ay kapalaran. Ang iyong pamilya ay nagdala na ng pasasalamat sa aming pamilya ng Maharlika maraming taon na ang nakalipas. Hinawakan ni Reyna Mariam ang kamay ni Anya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang aming pamilya ay may utang na loob sa iyong lola at ngayon, ikaw naman ang patuloy na nagliligtas. Ito ay talagang banal. Naantig na yumuko si Anya. Sa sandaling iyon, tila nararamdaman niya ang presensya ng kanyang minamahal na lola na ngumingiti sa malayo. Mula nang mabunyag ang lihim, lalong pinahahalagahan ang posisyon ni Anya sa pamilya ng Maharlika. Unti-unting nawala ang mga tsismis. Sa halip ay paggalang. Tiningnan din siya ng mga western na doktor ng may ibang mata, hindi na pagdududa kundi taos-pusong paggalang. Sa panig ni Prinsesa Alia, nang malaman niya ang kuwentong ito, labis siyang naantig. Para sa kanya, ang pagdating ni Anya ay hindi lamang isang himala, kundi isang koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Ang bawat pagunlad sa proseso ng paggaling ay hindi na lamang pagsisikap ng kanyang sarili, kundi pasasalamat din sa kabaitan ng isang pamilya sa malayong silangan. Nang hapong iyon, habang nilulubog ng sunset ang kalangitan ng Dubai, tahimik na nakatayo si Anya sa tabi ng bintana. Bahagya siyang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa damdamin. Lola, sa wakas ay nauunawaan ko na ang sinabi mo. Ang marangal na tao na binanggit mo ay ang prinsesa. Patuloy akong magsisikap upang hindi ko po kayo biguin. Bahagyang umihip ang hangin sa disyerto, nagdadala ng malumanay na init na parang tugon mula sa nakaraan. Ang paggaling ni Prinsesa Alia ang naging pinakamalaking pag-asa ng pamilya ng Maharlika ng Dubai. Pagkatapos ng maraming araw ng matiyagang paggamot, ang mga paa na dating walang galaw ay unti-unting nagkaroon ng pakiramdam at kakayahang gumalaw.
Ang balita na iyon ay kumalat sa buong palasyo na parang nagniningning na bukang liwayway pagkatapos ng mahabang madilim na araw. Gayunpaman, ang liwanag ng pag-asa ay sabay na nagpaalab din ng mga lihim na ambisyon sa likod ng palasyo. Sa dilim ng kapangyarihan, ang ilang miyembro ng Maharlika ay hindi umaasang gagaling ang prinsesa. Kung hindi makatayo si Alia, magbabago ang karapatan sa pagmana, magbubukas ng pagkakataon para sa kanila na lumapit sa trono. Kaya naman, lihim silang naghahanap ng paraan upang hadlangan ang proseso ng paggamot ni Anya. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa loob ng pamilya ng Maharlika at sa komunidad ng medisina. May ilang nagsabing ang pamamaraan ng hilot ay pamahiin lamang. Ang iba ay nagdududa sa kakayahan ng dalaga mula sa Pilipinas. Ang hindi nakikitang presyon ay bumigat sa balikat ni Anya na nagdulot ng mas matinding tensyon sa kapaligiran ng Royal Hospital Dubai. Isang umaga, ipinatawag ng Royal Medical Council ang huling pagtatasa. Ito ang isang mahalagang pagsusuri upang matukoy ang bisa ng pamamaraan ng paggamot. Lahat ng nangungunang eksperto ay naroroon. Dumalo rin ang hari, reyna at ang mga miyembro ng pamilya ng Maharlika. Naging seryoso at mabigat ang kapaligiran. Pumasok si Anya sa silid na may kalmadong anyo, bagamat bahagyang nanginig pa rin ang kanyang mga kamay dahil sa presyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nagniningas sa determinasyon. Sa kanyang puso, ang payo ng kanyang lola ay parang ilaw na gumagabay sa kanyang landas. Tahimik siyang naghanda ng maligamgam na tubig, malinis na tuwalya at sinimulan ang sesyon ng paggamot. Bawat acupressure point ay binubuksan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, tumpak at puno ng konsentrasyon. Lumipas ang oras sa matinding paghihintay ng lahat. Nang matapos ang sesyon ng paggamot, tinulungan si Prinsesa Alia na maupo. Lahat ng nasa silid ay pigil hininga. Ang mga mata ng hari ay puno ng pag-asa. Samantalang tahimik na nagdarasal ang reyna, inilagay ng prinsesa ang kanyang mga paa sa sahig. Sa simula ay nag-alinlangan pa siya, ngunit pagkatapos ay sa lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang kanyang mga paa. At ang himala ay nangyari. Tumayo si Prinsesa Alia. Bagamat mabagal at hindi pa matatag ang kanyang paglalakad, iyon ang kanyang mga unang hakbang pagkatapos ng aksidente. Lahat ng nasa silid ay natigilan sa matinding pagkagulat. Nagkatinginan ang mga doktor, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang katotohanan na nasa harapan nila ay lumampas sa lahat ng hula ng modernong medisina. Lumuha ang reyna sa tuwa. Mahigpit na hinawakan ng hari ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaligayahan. Kumalat ang kagalakan sa buong silid, nagpapawala ng lahat ng pagdududa at pagtatalo. Ang sandaling iyon din ang nagtapos sa lahat ng sabwatan sa pamilya ng Maharlika. Sa harap ng hindi maikakaila na katotohanan, ang mga nagbabalak ay tahimik na umalis. Lumakad ang hari sa harapan, ang kanyang boses ay malalim ngunit puno ng kapangyarihan. Anya, nagdala ka ng pag-asa at kinabukasan sa pamilya ng Maharlika ng Dubai. Mula ngayon, ikaw ay aming benefactor. Ang pahayag na iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang makasaysayang marka. Yumuko ang lahat ng doktor upang ipakita ang kanilang paggalang. Kinilala ang tradisyonal na medisina ng Pilipinas sa puso ng Marangyang Dubai. Mapagpakumbabang yumuko si Anya. Sa banal na sandaling iyon, tahimik siyang tumingin sa kanyang malayong bayan. Lola, hindi ko po kayo binigo. Ang nagniningning na sikat ng araw ay dumadaan sa bintana, nagpapaliwanag sa silid na parang pagpapala ng kapalaran, natapos na ang paghaharap ng ambisyon at katotohanan. Ang kabaitan at pananampalataya ang nagtagumpay sa lahat. Ang bukang liwayway ng umagang iyon ay bumalot sa Dubai ng isang nagniningning na dilaw na ilaw na sumasalamin sa matataas na gusali at sa malawak na disyerto sa malayo. Sa Royal Hospital Dubai, naging seryoso at nakakaantig ang kapaligiran. Nauunawaan ng lahat na naghihintay sila ng isang makasaysayang sandali. Pagkatapos ng maraming araw ng matiyagang paggamot, pumasok si Anya sa silid ng pasyente na may mataas na konsentrasyon. Bahagya pa ring nanginig ang kanyang mga kamay sa kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa matatag na pananampalataya. Bahagya siyang yumuko sa hari, reyna,
at Prinsesa Alia at pagkatapos ay sinimulan ang huling sesyon ng paggamot. Naging tahimik ang malawak na silid. Ang mga sikat na doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo ay maingat na nagmamasid. Ang mga modernong kagamitang medikal ay tahimik na nakatayo na parang mga saksi ng isang himalang mangyayari. Dahan-dahang inilagay ni Anya ang kanyang kamay sa bukong-bukong ng prinsesa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at itinuon ang buong diwa. Ang mga galaw ng hilot ay isinasagawa ng tumpak, rhythmical, ayon sa pagkakasunod-sunod na itinuro ng kanyang lola. Bawat acupressure point ay binubuksan, bawat daloy ng enerhiya ng buhay ay tila unti-unting nabubuhay muli. Dahan-dahang lumipas ang oras, may butil-butil na pawis sa noo ni Anya, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang malumanay na payo ng kanyang lola na parang isang hindi nakikitang pinagmulan ng lakas na gumagabay. Nang matapos ang sesyon ng paggamot, dahan-dahan siyang umatras. Lahat ng mata ay nakatuon kay Prinsesa Alia. Sa tulong ni Anya, dahan-dahang umupo ang prinsesa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Ang sandaling iyon ay nagpatigil sa lahat ng nasa silid na parang pigil hininga. Inilagay ng prinsesa ang kanyang mga paa sa sahig. Sa simula ay nag-alinlangan pa siya, ngunit pagkatapos ay sa lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang kanyang mga paa at ang himala ay nangyari. Tumayo si Prinsesa Alia, hindi na nangangailangan ng tulong ng sinuman. Nanatili siyang matatag, isang hakbang, pagkatapos ay isa pang hakbang. Bagamat mabagal pa rin, iyon ang mga matatag na hakbang, puno ng pagmamalaki. Nag-iyakan sa tuwa ang buong silid. Umiyak si Reyna Mariam, umagos ang luha sa kanyang nagniningning na mukha. Lumapit ang hari at niyakap ang kanyang anak. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaligayahan. Ang mga Western na doktor ay tahimik na nakatayo, hindi maitago ang kanilang pagkagulat at paghanga. Ang itinuturing na imposible ng modernong medisina ay ngayoy naging katotohanan na antig ang prinsesa at hinawakan ang kamay ni Anya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at paggalang, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong silid. Yumuko ang mga medikal na eksperto upang kilalanin ang pambihirang tagumpay ng tradisyonal na pamamaraan ng hilot. Ang sandaling iyon ang nagmarka ng pagsasama ng modernong medisina at karunungan ng silangan. Formal na ipinahayag ni Haring Rashid, Anya, nagdala ka ng himala sa pamilya ng Maharlika ng Dubai. Mula ngayon, ikaw ay hindi lamang isang benefactor, kundi isang malapit na kaibigan din ng aming pamilya. Hinawakan ng Reyna ang kamay ni Anya, ang kanyang mga mata ay malumanay at puno ng pasasalamat. Para sa kanila, hindi lamang pinagaling ni Anya ang mga paa ng prinsesa, kundi iniligtas din ang pag-asa at kinabukasan ng buong pamilya ng Maharlika. Lumapit din ang mga Western na doktor upang ipakita ang kanilang paggalang. Kinilala nila ang halaga ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas. Itinuring itong isang mahalagang kayamanan ng kaalaman ng sangkatauhan, mapagpakumbabang yumuko si Anya. Sa banal na sandaling iyon, bahagya siyang tumingala sa nagniningning na kalangitan ng Dubai. Lihim siyang bumulong, Lola, nagawa ko po. Bumuhos ang pagmamalaki sa puso ng dalaga. Ang karunungan ng mga ninuno ng kanyang lola noon ay nagniningas sa dayuhang lupain, nagdadala ng pag-asa at himala sa isang kapalaran na tila walang pag-asa. Ang sikat ng araw sa umaga ay bumaha sa buong silid na parang pagpapala ng kapalaran. Isang nagniningning na umaga sa Dubai, ang malumanay na dilaw na sikat ng araw ay kumalat sa buong Royal Garden. Sa marble-paved pathway, matatag na naglalakad si Prinsesa Alia. Ang bawat hakbang niya ay patunay ng determinasyon, pananampalataya at himala ng kabaitan. Naantig ang hari at reyna na nakatingin sa kanilang anak. Ang mga araw ng kawalan ng pag-asa ay lumipas na napalitan ng kagalakan at pag-asa. Upang ipakita ang pasasalamat, nagdaos ang pamilya ng Maharlika ng isang formal na seremonya upang parangalan si Anya, ang dalaga mula sa Pilipinas. Sa harap ng buong pamilya ng Maharlika at mga internasyonal na doktor, formal na nagpasalamat ang hari sa kanya. Hinawakan ng reyna ang kamay ni Anya ng may pagmamahal. Niyakap naman ni Prinsesa Alia si Anya ng may damdamin.
Ang pagkakaibigan ng dalawa ay naging isang magandang simbolo ng pagmamalasakit at pag-unawa. Kumalat ang balita tungkol sa himala sa buong mundo. Ang tradisyonal na medisina ng Pilipinas ay pinarangalan na malayang nakakonekta sa modernong medisina. Ang pasasalamat noon ng kanyang lola ay ngayon ay ipinagpapatuloy na parang isang banal na tali ng kapalaran. Bago umalis sa Dubai, tahimik na pinagmamasdan ni Anya ang sunset sa disyerto. Mahinang bumulong siya sa sarili, "Lola, nagawa ko po." Ang flight ay nagdala sa kanya pabalik sa kanyang bayan, dala ang pagmamalaki ng bansang Pilipinas. Nagtatapos ang kuwento na may malalim na aral. Ang tradisyonal na kaalaman ay isang walang katumbas na kayamanan. Ang pananampalataya at kabaitan ay maaaring lumikha ng himala at ang kabutihan ay laging makakatalo sa kapalaran. Kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento, mag-like at mag-subscribe sa channel upang makarinig pa ng maraming makabuluhang kuwento.